Magandang araw mga kababayan, magandang araw mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis YouTube channel. Ganon din po sa ating balita at talakayan na programa na inyong sinusubaybayan. Thank you also sa inyong pagtulong na lumago at lumawak din ang ating Facebook account na Ka Eric Celis or Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Of course, hindi po namin makakalimutan ni Ma'am Lorraine Maribadoy, ang ating kapartner sa Bigwas ng Agila, ang inyong patuloy na pagsuporta at pagtulong na lumago at lumawak din ang ating programa at mga followers, subscribers at mga tagapagsuporta ng Bigwas ng Agila. Sa mga nagnanais po na tumulong voluntarily and sincerely in whatever amount na gusto nyong ipadala, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos will do. It's not the amount that matters, but the sincerity of heart that you share sa ating advocacy na Bangon Sambayanan People's Movement. Ang atin pong GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Rohilda Celis Kailangging po. Muli, pag-usapan po natin itong sumambulat na iskandalo ng notice of disallowance and suspension of payment na umaabot sa mahigit 17 billion pesos po para sa DPWH nitong nakaraang taon lang ng 2025, mga kababayan, And most likely nagpapatuloy sa 2026. Ano pong ibig sabihin nitong 17 billion pesos mahigit na notice of suspension and notice of disallowance? Ibig sabihin po, pinapatigil ng Commission on Audit sa DPWH ang pagpaparelease ng pondo na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga proyekto po na mga legitimate at valid, hindi naman po kinurakot, subalit hindi nababayaran. Dahil maraming mga kinurakot at mga pinalusot na proyekto ang DPWH na hindi pumasa sa audit ng COA. So sino po ang sisingilin yan? Walang iba kundi si Marcos Jr. sapagkat ang mga ahensyang ito ay nasa ilalim po ng gobyerno sa pangangalaga ng executive power and supervision ni Marcos Jr. Ayan. So, panibago na naman itong iskandalo. Mayroon nang nauna na 8 billion pesos na hindi maipaliwanag na transaksyon sa Department of Agriculture. 1 billion pesos naman sa Commission on Higher Education. And mayroon din pong almost 10 billion pesos naman para naman dito sa DSWD. At ngayon, ito na naman sa Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. So nakikita po natin ang pattern na kung mayroong dapat maimbestigahan at mayroong dapat mapapanagot, itong mga tauhan at mga officials ng executive branch ng gobyerno ni Marcos ay kailangan pong magpaliwanag. Saan napunta itong 17 billion pesos na pinapabalik o pinapasuspend ng COA na huwag ipagpapatuloy ang pagbabayad nito? Ano ang nangyari? Of course, kung titingnan at busisiin yan, marami pa pong makakalkal dyan na mga ghost projects na hindi pa rin po nakapaglabas ng audit report ang Commission on Audit. Halimbawa po dyan, mga kababayan, ang pagkakaroon ng problema sa Mindoro at Bulacan at Ilocos Norte. Ang total project cost na iniimbestiga dyan ng Commission on Audit ay umaabot po sa mahigit kumulang ay 200 billion pesos. Wow! So hindi po yan ordinaryong projects, mga kababayan. Ito po ay mga proyekto na pinagkakitaan at pinagnakawan. 3 areas pa lang yan, Ilocos Norte sa area nila Sandro Marcos at nila Bongbong Marcos, sa Mindoro at pati dito sa Bulacan. At binabanggit ito ni Saldico
na dyan nanggaling ang malakihang pagnanakaw. Sa DPWH Bulacan, umaabot po sa mahigit 70 billion pesos dyan ang mga ghost flood control projects. Walang flood control, walang proyekto, pero na-release ang mga pera. At hindi pa ito nabusisi ng Commission on Audit. At mayroon din po sa Mindoro na nagkakahalaga ng mahigit mga 40 billion pesos. Maraming ghost flood control projects. Nagreklamo na rin po ang mga gobernador doon sa Mindoro, Mindoro Occidental at Mindoro Oriental. Sa Ilocos Norte, marami na rin pong ibinunyag si Governor Chavit Singson na mga ghost projects na nagkakahalaga ng humigit kumulang ay 35 billion pesos. Okay? So doon pa lang close to 200 billion na mga kababayan. Sa 3 areas pa lamang ito. At yan ang dahilan kung bakit ang binabanggit natin na kailangan pong magpaliwanag si Marcos sa mga kagastusan na ito dahil hindi na po tama at hindi na tumutugma ang nangyayari ngayon. Lumalabas po na si Ginoong Marcos mismo ang pasimuno ng ganitong mga uri ng kalakaran na nagaganap po sa kanyang mga proyekto ng kanyang mga sangay ng gobyerno. At yan ay hindi na pwedeng pasubalian pa. Ibig sabihin po, nagaganap ito sa kalagitnaan ng iskandalo ng flood control. Mayroon pa palang ibang mga proyekto sa DPWH na ngayon ay nabubunyag na. Mayroon pang 17 billion pesos po na pinadisallow, pinatigil at pinapabalik o hindi mo na pinaparelease ang mga perang ito. Pero ang tanong, na-release na ba ito? Most likely po na-release na ang mga perang ito sapagkat ito po ay mga pera na ginamit nila Marcos at nila Romualdez noong panahon ng 2025. Yung mga binabanggit ko po na mga flood control anomalies at mga transaksyon nila Marcos noong panahon po ito ng 2023 and 2024. Nasa 3 taon lang, mahigit kumulang ay 200 billion pesos sa 3 area lang yun na Mindoro Island, Bulacan, and Ilocos Norte. Ngayon may bago na naman na ibinunyag ang DPWH ay mayroon palang disallowance notice and notice of suspension of payment mula sa Commission on Audit. At ito, nanggaling ito sa pananaliksik research ni dating Congressman Mike Defensor. At abangan po natin kung saan ito patutungo sapagkat marami pong mga expose na inilalabas si Congressman Mike Defensor at siya nga po ang nagbigay ng mga updates na ito sapagkat nakita po ni Congressman Mike Defensor na mayroong mga anomalya na pattern na nagaganap po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. at kung kaya tuloy-tuloy po ang mga pagbubunyag ngayon that even the Commission on Audit at pati na rin po ang iba pang mga projects na nangyari noong 2023, 2024 at 2025 ay nakakalkal na ngayon. Sana po magtuloy-tuloy mga kababayan ang ganitong pagbubunyag na ginagawa ng Commission on Audit at ipapublic nila ito dapat, no? Make it public so that the people will know kasi mayroon pang mga pumapasok na anomalya na inire-report din po at ito naman ay involving ang mga pundo sa Department of Health. Sa mga bakuna, sa mga purchase of medicine, umaabot din sa mahigit 3 billion pesos ang kinu-question ng COA dito sa Department of Health. Mantakin mo, buong sangay ng ahensya ng gobyerno ay nanumbalik po ang sistema ng malawakang pangungurakot. So it is really very clear na kapag sinabi po na si Marcos is siya po ang nagpapanumbalik nitong monumental restoration of corruption and systematic plunder of public fund, hindi po yan hyperbolic statement o parang pinalaki lang. No, it is a real statement kung saan nagpapakita na si Marcos mismo ang pasimuno ng panunumbalik ng malawakang korupsyon at mga kaganapan
ng pangungulimbat sa kaban ng bayan, mga kababayan. Medyo mainit na ang paligid ni Ka Eric, nag-sunrise na kaya medyo masilaw na. Hanggang dyan muna ang ating expose at dudugtungan natin ito in a later episode. Basta malinaw po that there are patterns of revelations right now na ibinubunyag po ng sa Commission on Audit, at ang latest na nakuha natin, mahigit 17 billion pesos ang naka-flag questionably, at mataas ang posibilidad na kinurakot din ang 17 billion pesos na mga pinalabas o ipapalabas na pondo ng DPWH. At yan ay nanggaling mismo sa Commission on Audit. Abangan po ninyo ang pagbabalik ng balita at talakayan at susunod na mga episode nito with Ka Eric. At huwag kayong mawawala sa focus na ang paniningil at mga paghatol ng galit ng mamamayan ay dapat nakafocus sa totoong nagpalaganap ng sistematikong pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Ang mastermind sila Marcos at Romualdez, and they have to pay an account for that. Yan ang direksyon ng ating mga panawagan. Maraming salamat at ating palaging pakatandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. And don't forget to like, share, and promote and campaign for our videos and viewership. Malaking tulong po yan sa pamamagitan ninyo, mga kababayan. And muli, akin pong ipinapaabot ang aming pasasalamat sa pagsubaybay at pagsuporta po ninyo kay Ka Eric at sa ating YouTube channel. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!